So eto mga sangkay, umiinit po, tumitindi ang bakbakan ni Vice President Sara Duterte at ang isa sa mga nagsasalita mga sangkay sa Malacanang, walang iba kundi itong si Attorney Castro, no? At ito po ay nangyayari ngayon mga sangkay, halos araw-araw po na banatan. Pag-usapan po natin mga sangkay dahil konti na lang magsasabunutan na to. Anyway, bago tayo magsimula guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Anyway, shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito pag-usapan po natin. Umiinit mga sangkay, no? Tumitindi itong sigalot ng dalawang babae. Walang iba kundi itong si VP Sara at saka si Attorney Castro. Talagang parinigan to the highest level. Ngayon mga sangkay, eto, tingnan po natin ang balita tungkol sa kanila. Umiinit ang word war sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So talagang mainit na mainit mga sangkay. Everyday may mga palitan po ng mga salita. At tingin ko nga mga sangkay, tingin ko bakit nandyan si Attorney Castro. Kasi nakitaan po siya ng potensyal ng Malacanang na kaya pong makipagbardagulan kay VP Sara. Kasi as we know naman mga sangkay, no, tungkol po kay VP Sara, talagang mainit po lagi ang ulo niyan. Every time naharap sa media, lagi pong may sinasabi, banat sa pamahalaan. Ngayon mga sangkay, hindi na po siya direkta kay PBBM. Yung banat mga sangkay, ang nakakatawa dito, ang banat po ay nanggagaling na po mismo sa tagapagsalita lamang po ng Malacanang. Hindi na po yung salita ni VP Sara tumutumbok kay PBBM eh. No? Ang sumasalag, walang iba si Attorney Castro. May mga sinasabi nga po ng ibang mga sangkay na hindi nila nagugustuhan itong si Attorney Castro kasi nga daw po balagbag magsalita. Ang iniisip ko naman, teka lang guys, mukhang si Attorney Claire Castro nga po yung pangtapat ng Malacanang sa mga oposisyon like Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, marunong magsalita. Kita nyo, lahat po ng kanyang sinasabi mga sangkay, yung mga pambabara niya ay accurate sa information na nilalabas niya. Halimbawa na lamang po, mga sangkay, yung utang ng Pilipinas. Diba? Question ni VP Sara, bakit 16 trillion yung utang ng ating bansa sa ilalim ng Marcos administration. Then, kinall out po ni Attorney Castro. Nasabi niya, teka lang, yung 16 trillion na pagkakautang ng Pilipinas, kaunti lamang ang kay PBBM doon. Kasi nga po, kung matatandaan, sabi ni Attorney Castro, ang 12.70 trillion, something like that, or almost 13 trillion, galing pa po kay PRRD, combined sa kanila Pinoy. So, ganun po yun mga sangkay. So, kumbaga, may real talk nare-real talk po talaga, no? Ni Attorney Claire Castro. Ngayon, araw-araw na po mga sangkay itong palitan. Kita nyo, pag magsasalita si Attorney Claire Castro, babanat na naman mga sangkay si VP Sara. Sabi sa balita, umiinit ang word war sa pagitan ni Vice President Sara Duterte and Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa press briefing sa Malacanang, muling pinatamaan ni Castro ang Vice Presidente matapos sabihin ang kakulangan sa kaalaman sa batas at ethical standards ay hindi maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. So bumalik lamang po no kay VP Sara. Ito, tugon ni Castro. Sa pagtawag muli ni VP Sara na bobo talaga ang administrasyon dahil hindi umano maintindihan kung ano ang personal at official trip. Sinabi ni Castro na simple lang naman ang pinagtalunan, ang bakasyon o trabaho. Dahil kung nagtrabaho habang nasa ibang bansa ay bit-bit.
ng Vice Presidente ang posisyon nito at bandera ng Pilipinas. Uy, mukhang alam ko ang tumbok na ito, mga sangkay. Siya naman ang nagbanggit na trabaho ng, sabi dito ni Castro, siya naman ang nagbanggit na nagtrabaho or not, on a holiday. So kapag nagtrabaho, may official functions. Patutsada pa ni Castro, kung walang mai-report, ito na mga sangkay, ito nabasa ko to mga sangkay, kung walang mai-report, pagbalik sa bansa, baka aniya, walang nagtrabaho, hindi katulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok sa kanyang mandato dahil kapag umaalis ng bansa, ay may magandang balita itong iuuwi pagbalik sa Pilipinas. Sa part na to, I agree 90% or 99%. Kasi, tingnan nyo every time na may lakad si PBBM, nandun po siya sa ibang bansa. Pag bumalik dito sa Pilipinas, mga sangkay, meron pong balita. Ano yung balita na yun? May nag-invest na mga dayuhan, mag-i-invest sa ganito. Diba naalala nyo yung Vietnam? Mga sangkay, nag-usap po sila ng mataas na leader ng Vietnam, then kinausap po ni BBM yung mga negosyante. Alam niyo, may nag-invest. Yung nag-invest na yun, mga sangkay, andito na po sa Pilipinas. Yun po yung GSM Electric Cars or GSM Electric Taxi. Yun na po yun ngayon, mga sangkay. So, nakakagulat, di ba? Si VP Sara, kapag nandun po siya sa ibang bansa, like for example, nito lang, wala po siyang ibang ginawa kundi siraan ng Pilipinas. Kasi hindi direkta na si BBM ang kanyang sinisiraan. Kasi, halimbawa yung San Juanico Bridge, di ba? Isa sa pinakamatandang tulay sa Pilipinas na bahagi na po ng ekonomiya ng ating bansa na ultimo mga truck galing po sa Mindanao going to Metro Manila, dumadaan po sa tulay na yan. Mga produkto galing sa Luzon going to Mindanao and Visayas, dumadaan sa tulay na yan. For more than 50 years, ang tulay na yan ay talagang namang gamit na gamit. Dinadaanan ng mabibigat na mga produkto, mga sangkay. Talagang sobrang bibigat. Pero anong ginawa ni Bibi Sara? Siniraan. Natatawa, naiirita pa nga raw siya sa San Juanico Bridge, kaya nga po nagalit po yung mga waray, di ba? Naiirita daw po siya kasi nga daw po yung paano nangyari na ginawang tourist spot itong tulay ng San Juanico, hindi naman ganun kahaba. Guys, hey, hindi natin pinag-uusapan na dito yung haba eh. Pinag-uusapan natin dito, anong naitulong ng tulay na ito? Bakit kailangan makilala ng Pilipinas? Ang tulay na yan, mga sangkay, maliban kasi sa nagdurugtong ito, sa Leyte at Samar o mga waray-waray, ito po, mga sangkay, ay bahagi ng ekonomiya ng buong Pilipinas. Diba? Buong bansa po natin. Nakikinabang dyan dumadaan, mga sangkay, yung mga produkto galing sa mga probinsya. Kaya dito, mga sangkay, palong-palo po talaga yung sinabi ni Attorney Castro. Na sabi niya, ikaw, pag pumunta kang ibang bansa, malalaman mo kung nagtatrabaho o hindi kasi ang ginagawa lamang po naninira. Imbis na i-highlight, ito ang Pilipinas, bumisita kayo sa Pilipinas, maganda ang aming bansa. Pagdating doon, yung San Juanico, alam mo na, iirita talaga ako. Paano naging tourist spot yan? Di ba, mga sangkay? Nakaka-disappoint lang. So, sabi ni Castro, ayon sa RA, ito yung sinasabi ko sa inyo, nga pag bumanat itong si Attorney Claire Castro, meron po talagang ginagamit ng mga ebidensya o mga information. Like this one. Ayon sa RA 6713, public office is a public trust. So, dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Kasi wala naman po mai-report eh. Pagdating ni VP Sara galing po sa ibang bansa, pupunta sa Pilipinas, anong sasabihin? Ganito. Puro chismis eh.
Wala po talagang airport. Nakausap ko yung Prime Minister, nakausap ko yung Foreign Minister ng ganitong bansa, and we have a lot of things na pinag-usapan for investment or whatever, di ba? Walang ganun, mga sangkay. Tinukoy ni Castro ang mga nagawa ng Pangulo bilang patuloy na nagtatrabaho, ito tulad ng pagpapauwi kay Mary, di ba? Ito kay Mary Jane Veloso. Tapos itong si Arnie Teves at ang pagbabalik sa bansa kay Alice Guo. Actually, ano lang to eh. Umaga ito, maliliit lamang po yan. Pero yung mga investment galing sa ibang bansa, yun talagang sinasabi ko, yun ang malaking nagawa ni BBM every time na meron po siyang trip galing papunta pong ibang mga bansa. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Malapit na po ito. Malapit na pong magsabunutan. Ang dalawang ano na to, mga sangkay, ang dalawa. Kasi feeling ko talaga, itong si VP Sara, nilagay po ito, mga sangkay, ng Malacanang para po tapatan yung angas. I mean si Castro, nilagay na Malacanang para tapatan ng angas ni VP Sara. Kasi si BBM, kilala naman po natin si BBM. Minsan naiinis na nga po tayo kasi hindi po nagre-reply ng masamang tinapay. Di ba? Kahit sana pumitik man lang paminsan-minsan, kaso hindi. Ayaw niya ng ganun eh. Mabait po talaga eh. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.